Hi guys, this is Megan Bev and welcome back to my channel. So guys, bago ko simulan yung vlog na ito, gusto ko kayo batiin ng Happy New Year para sa ating lahat. So yes, ang bilis ng panahon, nakakadalawang New Year na agad kami dito sa Taiwan. So ang bilis lang, grabe, parang kailan lang nung paalis pa lang kami. Tapos ngayon, almost magto 2 years na kami. Grabe, ang dami na naming struggles and everything. Yan. Sobrang challenging ng year 2023 para sa lahat ng mga OFW dito sa Taiwan, especially sa mga nasa electronic company. So, I know guys, some of you are already aware sa naging sitwasyon ng mga company dito sa Taiwan. Nakikita nyo siguro sa TikTok, sa balita actually, nabalita rin na ayun, hindi naging maganda yung takbo ng 2023 sa mga ibang company dito sa Taiwan. Actually, ako personally, yung company namin, ramdam din naman namin yun, yung medyo matumal na takbo ng 2023. So, ayun guys, sobrang challenging talaga ng 2023. Ang daming nangyari, ang daming plot twist. Ang pinakamasakit pa na part ng 2023 ko, yung pagkawala ng lola ko last December 26. So, sad to say guys, hindi ako nakauwi. Gustuin ko man na makita yung lola ko sa huling mga araw niya sa mundo, pero wala. I wasn't able to go home dahil na din sa since biglaan nga yung pagkawala ng lola ko, yung available flights hindi nagtugma sa araw ng libing ng lola ko. So sadly, hindi ako nakauwi para makita siya. But I know naman na masaya na si nanay. I know naiintindihan ako ni nanay. And ayun guys, yun lang yung masakit sa part nating mga OFW. I mean, yun lang yung masakit na part sa aming mga OFW na pag nawawalan ka ng mahal sa buhay, hindi ka basta-basta makakauwi, marami kang kailangan i-consider. Kailangan mo talagang tanggapin yung reality na marami kang mamimiss na mga moment sa buhay ng mga mahal mo. So, ayun, but I know naman na masaya si nanay ngayon at masaya siya sa akin, naintindihan niya ako. And okay naman ako doon. Alam ko naman na alam ni nanay kung bakit ako hindi nakauwi. So, ayun guys. So, let's proceed na sa ating main topic for this vlog, which is job hiring this 2024 here in Taiwan. Grabe, after 1 year, literal, ngayon na lang ulit ako mag-update sa aking YouTube channel. So, hindi na ako nakapag-update ng mga ganap ko dito sa Taiwan about work or about life. Yun. So, this 2024, gusto ko ulit na buhayin yung YouTube channel ko. So, I decided to vlog again. So, unang-una natin dyan, syempre, isi-share ko sa inyo yung mga agencies na hiring this 2024. Yes. So, nag-check ako sa mga Facebook page ng mga agencies, legit agencies na nagpapaalis papuntang Taiwan. So, upon checking, marami pa rin ang hiring despite of many issues here sa Taiwan. So, siguro naman aware kayo, lalo na yung mga aspiring factory worker natin dyan, na gusto rin mapunta dito or gusto rin pumunta dito sa Taiwan. So, alam ko na for sure research din kayo kung ano nga bang nangyayari dito sa Taiwan since maraming agency ang nag-stop hiring like that. So, yun nga, sad to say, mahina talaga yung mga electronics company dito sa Taiwan ngayon. Mostly, ang affected is yung mga electronics company kasi maraming company ang nag-lay off. So, marami tayong mga kababayan na napauwi. Yung iba naman, luckily, nakapag-transfer pa sila sa mga iba pang company na nag-a-accept din ng transfer. So, ayun, nakakalungkot lang
Kasi marami akong nakikita sa sa TikTok. Tapos din nakakausap ko din na nakaka-chat ganyan na ayun nga yung company nila is nag-layoff, so kasama sila sa mga natanggal, but luckily ayun nga yung iba nakalipat and ayun. Pero ang kinaganda lang nun, kahit may mga company na nagle-layoff dito sa Taiwan, marami pa rin namang company ang hiring. So, 'di ba? Doon tayo mag-focus. Let's look on the bright side na kahit hindi ganun kaganda ang takbo ng mga company dito sa Taiwan last 2023, marami pa rin naman ang company na hiring pa rin until now. So, yun, doon tayo mag-focus, guys. So, gusto kong i-share sa inyo today yung mga company na hiring this 2024. So, ito yung unang-una sa listahan natin, guys. So, number 1, yan, ipa-flash ko na lang din dito, guys. City employment. So, ayan guys. Kailangan nila ng 500 male and 500 female. So, ayan. Basahin nyo na lang guys yung mga qualifications ng agency na ito. So, ang nakalagay dyan, employers interview is on January 2024. So, this month yan guys. So, updated talaga tong mga nakuha kong mga hiring ngayon. So, good news po sa inyo guys, sa mga mag-a-apply this year 2024, ang magiging basic salary na po ngayong taon ay 27,470 NT. So, if i-convert mo siya in peso, nasa more or less nasa 49,000 din siya. Pero hindi pa yun, guys ha, hindi pa yun net. Kumbaga hindi pa yun malinis. Syempre may mga kaltas din naman dito. Depende na yun sa company ninyo. So, ayun. Number 1 sa listahan natin, City Employment Center. So, ang location nila guys, nandiyan na din. Nasa General Malvar Street sila, corner San Marcelino, Malate, Manila. Actually, malapit lang to sa agency namin na Mission Way. So, ayan. So, let's go to the second agency na hiring. JS Contractor, ayan guys, ito rin yung details, so basahin nyo na lang. Andiyan yung specific na company na hiring nila ngayon, which is yung Ardentech. So ayan, ang hiring nila is ito, testing and technical assistant, yan, factory operator. Yan, ayan yung mga qualifications nila, and job description nandyan na din. So ang kanilang address naman is sa Magallanes Street, Intramuros, Manila. So, ayan guys. And then, next naman natin, ang ating third agency is ang MIP International Manpower. So, ayan, job hiring din sila. Sorry, yung sa Ardentech pala. Ang interview date nila is January 16, 2024. Yun guys. So, punta na kaagad kayo para makapagpa-line up kayo. So, yun nga, go back to MIP. Ang job hiring nila is factory worker. Yan, bound to Taiwan. Salary offer nga is 27,470 NT. So, ayan din yung mga initial requirements and yung qualification nila. As of now ata, meron male and female, ayan nakalagay pala yung qualification nila. Ang sabi dito, walk-in applicants is accepted, no online application, beware of scammer. Ayan, nakalagay dyan. Ito rin yung contact number nila guys, kontakin nyo na lang sila if gusto nyo. Pero I suggest na mas okay kung mag-walk-in kayo guys. Para personal nyo silang makausap, personal din kayong makakapag-ano. At saka advantage talaga yung nag-walk-in guys. So, yan. And then, ang next naman natin, the fourth one is ang Hedegal or Hedegal. Yan, Taiwan hiring din sila. They need 60 factory workers. Ayan. Ang salary offer din is 27,470. So, nasa 48 to 49. Depende sa palitan. Yan. Nakalagay din dyan, you may send your application through their website. So, ayan guys. And then, let's go to the fifth agency, which is yung iQuest. Ayan, urgent hiring din daw sila guys. 100 factory workers. Ayan. Salary, 27,470 plus OT. Oh, guys, grab nyo na yan guys kasi
bihira na ang mga company na may OT ngayon. So, ayan, ang employer daw nila is ang KYEC. So, ayan, King Yen Electronics Corporation. So, ang interview dates daw nila, ayan, nakalagay na din dyan. Ang interview dates is on January 17, 18, 19, 2024. So, di ba guys, ayan, i-grab nyo na talaga. Pagkanood nyo neto guys, go! Asikaso na agad kayo, i-ready nyo na yung mga requirements ninyo, initial requirements, and then mag-walk-in na kaagad kayo guys. I-alarm nyo na yan sa mga cellphones ninyo. Ayan, andyan na din yung standard qualifications nila, and yan, yung initial requirements. Ayan, nakalagay dyan must have. So, ayan guys, kontakin nyo na lang din sila, nakalagay na din dyan yung office nila. Meron sila sa Manila, which is yung main office daw nila, and then meron din sa Pangasinan. So, ayan. Go, go, go na guys. And then, the next one is, the sixth agency na hiring this 2024 is ang Japan Maruko International Corporation. So, ayan guys, Taiwan job hiring din. Basic salary, same, 27,470. Not including overtime pa yan. So, ayan. We only accept walk-in applications. O, ayan. O, andyan na din yung mga ano nila. Diyan din mga qualifications and requirements. Tapos, ang nakalagay nga lang dito is for male nga lang siya. They're looking for male. So, ayan. Basahin nyo na lang guys ha. Ayan. Kaso lang guys, ang nakalagay dito is January 3, 4, and 5. So, may interview sila. Kaso nga lang, ang interview nila is noong January 6. Pero pwede pa rin naman kayong pumunta sa mga agency to ask kung may mga susunod pa silang mga line up ng mga interview. So, ayan. For our last agency na hiring this 2024 is ang Skyborn. Skyborn, which is located sa Barangay San Isidro, Makati. So, ito. Ang hiring naman nila, guys, is, ayan, ang company dito sa Taiwan is Tintec. I don't know if I pronounce it right, but the spelling is, ayan, TYNTEK Corporation. So, ang kailangan naman nila is female factory worker. So, ayan, ito naman is para sa mga girls. So, girls, ayan. I-take down notes nyo na ito. So, ang location ng company is sa Miaoli, Taiwan. Ayan, ang basic salary din is 27,470. So, ang nakalagay dito guys, ang specific product daw nila is LED chip. So, ayan, para siyang yung parang mga golden something sa mga SIM cards, yung gano'n basta yung chip. Ayan o, nakalagay dyan. May kita nyo. Ayan. This January din sila nag-post. So, ang dami pa ring hiring guys na mga company. Kahit marami ding company na nagbabawas dito sa Taiwan. So, ayun guys, sa mga aspiring applicants pa rin natin dyan, huwag kayong panghinaan ng loob. Tapos, tsagain nyo pa din kasi meron pa rin naman na nagpapaalis sa mga agency. Marami pa rin hiring na company dito sa Taiwan. So, go lang ng go. Apply lang ng apply, guys. So, guys, isi-share ko din sa inyo yung list of requirements na kailangan nyo when you apply here in Taiwan. So, number 1 dyan, syempre, ayan guys, passport, syempre valid at least 1 year. And then, NBI, clearance, multipurpose. And then, birth certificate. So, PSA dapat. And then, marriage contract if you are married. And diploma, yan. Ng college. Hindi ko alam kung yung iba kung kumukuha pa ng diploma ng high school. Pero Form 137 is okay din. Sa amin kasi sa Mission Way, hindi na nila kami hinanapan ng Form 137. So, diploma lang and TOR. And then, UMID, Unified Multipurpose ID, Voters ID, or Voter Certificate, also accepted. And then, etong mga ID na to, Teen ID, and then kung may pag-ibig, yan, i-ready nyo na lang din guys. And then, printed ng PEOS or PEOS certificate. Sa online to guys nakukuha, so ayan din yung link.
Nandiyan na din yung link. And then, also printed e-registration certificate. Also sa online din. Andyan yung link. And then, yung additional requirements, ito naman yung para sa mga ex-Taiwan na to. Ayan, yung old passport and ARC nila. And ayan. So yes, that's it guys. Ayun yung mga agency na hiring this 2024. So, i-grab nyo na guys. After nyo panoorin tong vlog na to, i-ready nyo na yung mga list of requirements nyo. Especially yung mga initial requirements. Mag-walk-in na kayo. Mag-prepare kayo. Guys, hihintayin namin kayo dito sa Taiwan guys. So, ayan. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Dasal lang, samahan ng sipag at syaga. Makakarating din kayo dito sa Taiwan guys. So, yan guys. Thank you so much guys sa paghintay sa aking comeback vlog. Wow, comeback. So, ayun guys. Hopefully na sipagin na ako at tuloy-tuloy akong makapagbigay ng update sa inyo guys. And maisama ko kayo sa mga gala at mga event namin dito sa Taiwan. So, samahan niyo ako guys sa mga susunod ko pang vlog guys. And hopefully, makarating din kayo dito sa Taiwan at magkita-kita tayo dito. Ayun lang guys. Thank you so much for watching. Hope you enjoyed this video. Bye! Addition pala guys, sa mga nagtatanong sa akin sa comment section kung hiring daw ba yung agency ko, which is yung Mission Way. As of now guys, wala silang hiring ng papuntang Taiwan. So, hindi hiring ang company namin na Quanta, hindi rin hiring yung ibang hawak nilang company dito sa Taiwan. Ang alam kong hiring nila is bound to Japan. Yes, kung interested ka guys, so pwede kang pumunta sa office ng Mission Way, which is din sa San Marcelino Street, Malate, Manila. So, pwede kayo mag-inquire doon, guys. Ako, personally, wala akong masyadong alam sa details ng Japan. So, pwede kayong pumunta sa kanila and magtanong. So, ayun lang, guys. Thank you!